Sinimulan natin ang ating series na title, Living in Hope. At ang first topic na didiscuss natin last week, entitled, In Tough Times, Keep Living with Joyful Hope. Right? So yung hope pa rin, tungkol pa rin sa hope, ang ating pag-uusapan today. So that's our topic na na-share last week. So, pinag-aaralan natin sa ating pinag-uusapan ang tungkol sa hope. Itinuturo sa atin ng aralin na ito kung paano ba natin pagtatagumpayan yung bawat hamon na kinakaharap natin sa araw-araw. Lahat tayo, may mga challenges, may mga hamon tayo sa buhay. Amen po ba? So different kinds of challenges, hamon na hinaharap natin. Hope is one of the greatest gifts of God for each and every one of us. Amen? Dahil pagka nandun yung hope, nagiging malakas po tayo. Sa panahon ng kahinaan natin, sa panahon ng iba't ibang mga pagsubok, kapag nandun yung hope, nagkakaroon tayo ng chance. So kapag tayo ay nadi-discourage, ang hope ang tumutulong sa atin para iangat yung ating espiritu. Tama po ba? So, kapag natitempt tayo mag-give up, kapag natitempt tayo na mag-quit na sa buhay, ito yung nagbibigay ng lakas sa atin para tayo ay magpatuloy. Amen? So kaya ang hope is very important. Ito ay kailangan natin sa journey ng ating buhay. Lalo nating pipiliin na ipaglaban ang lahat ng mga mahal nating sa buhay na halos isinusuko na natin. Tama po ba? Meron tayong mga ipinapanalangin na halos isinusuko na natin. Kung ikaw ay nag-aaral, para makatapos ka, kailangan natin ng hope. Don't give up. Minsan, idinadrop na natin halos. But pag nandun yung hope, nabubuhay ang lahat ng mga nawawala ng pag-asa. Amen? Maging sa pamilya natin, kailangan natin ng hope. Nawawala ng pag-asa, hindi mo pa rin sinusukuan. Kasi bakit? Nandoon yung panalangin natin, na tuwing tayo mananalangin, na andoon yung hope natin na tayo ay sasagutin ng ating Panginoon. Na bawat panalangin natin, hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Amen po ba? Walang panalangin na hindi tinugon ang Diyos. At bawat pagtugon ng Diyos, oo man o hindi ang sagot ng Diyos, ikakabuti natin yan. Amen po ba? So, sa mga asawa, nandun yung hope. Naniniwala kayo na hindi kayo maghihiwalay kasi kayo ang pinag-isa ng ating Panginoon. Amen po? So, ang pag-asa natin ay hindi patay na pag-asa. Ang pag-asa natin ay buhay na pag-asa dahil sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay na mag-uli. Amen po ba? So dahil nabuhay siya, siya yung ating ultimate hope na lahat ng ating hihilingin sa ating Panginoon ay kanyang sasagutin. So ang maling pagkabuhay ni Kristo ay parehong pagkabuhay ng mga kumikilos na hope sa bawat isa sa atin. Kung tayo'y nananalig at nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoon, lagi nating iisipin ang mabuti. Na kahit anumang sufferings, na kahit anumang pagsubok natin sa buhay, na kahit anuman, ang lahat ng mga hamon na dumarating sa buhay natin na hindi naman talaga pwedeng iwasan dahil kusang darating yan sa atin. Amen po ba? So, dahil doon, sa hope na yon, mananatili tayong nakatayo. Dahil kahit normal na nangyayari yan, ang kapangyarihan ng Panginoon na taglay natin, yung hope na yon ang magpapalakas sa atin. Walang pinipili ang lahat ng mga hamon sa buhay. Inevitable yan. Lahat ng trials yan. Walang pinipili. Bata, matanda, may pera o wala. Darating tayo dyan. Pero ang magpapatibay dyan, yung hope na pinangahawakan natin. Amen? At yan ay galing sa ating Panginoon. Now, ito ang challenge. At ito ang warning. Kung hindi ka makikinig sa sinasabi ng Panginoon at hindi mo ina-apply ang pinapakinggan natin, tinuturo ng ating Panginoong Hesus, nako, ito yung problema. Kapag dumating ang ulan, kapag dumating ang baha, kapag dumating ang bagyo, at tumama ito sa iyo, sa iyong buhay, sabi ng Panginoong Hesus,
mahina ang pundasyon mo. Lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng pinagpaguran mo, masasayang. Amen po. Masasayang lang. Pero, kapag matatag ang pundasyon mo, yung pundasyon mo na itayo sa bato, gawa sa bato, anuman ang lakas ng bagyong dumating sa buhay mo, kahit signal number 10 pa yan, sigurado ako, no? Tatayo ang buhay mo. Tatayo ang bahay mo. At hindi ka matitinag. Dahil ang Diyos na nakaangkla sa pundasyon ng Panginoon, yun ang siguradong mananatili hanggang wakas. Kaya napaka-importante ng mga bagay na ito. Na kahit ayaw mo man o gustuhin man natin, we will have tough times. But if we are wise, we will build our lives on the right foundations. No? Nandyan po yan sa ating slides. Okay? No? Walang ibang foundation kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? At yan po ang sinasabi sa atin ni Apostol Pedro sa kanyang unang sulat. Kung naaalala nyo po yung topic natin last week sa 1 Peter chapter 2 hanggang 3, sabi niya, the Christians who are scattered throughout the Turkey. No, yung panahon, yung bansa ngayon, na Turkey. Sila po yon. And according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of our Lord Jesus Christ from the dead. So katulad nila, ang hope, sabihin nyo nga po, hope. Ito yung hope na to, hindi po ito magbabago ng circumstances natin. Dahil all challenges keeps on coming into our life. But it will change us. Amen? That we may thrive over our circumstances. Hindi magbabago ang sitwasyon, pero babaguhin tayo at titibay tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Amen po ba? So kaya ang ating topic ngayon ay hope that really encourages us that even in tough times, we have, yun yung title natin, Living Hope that Brings Transformation. No? Living hope that brings transformation. Babaguhin tayo. Kapag na-transform tayo ng Panginoon, gagawin niya tayong matatag para pagtagumpayan natin ang lahat ng kahit gaano kahirap na mga panahon at sitwasyon sa ating buhay. Because of the living hope, buhay na pag-asa, it will help us to become tough. Amen? Yan yung nagtatransform na tayo. Okay? Kapag nakikita na sa atin yung reality, kapag nakikita na sa atin yung calling ng ating Panginoong Jesus, no, na-transform na tayo, magiging more than conqueror na tayo. Kaya anong gagawin natin? Number 1 topic that I'm going to discuss to you, tatlo lang naman ito. We should appreciate God's predetermined to sin. Now, anong ibig sabihin na to? Balikan po natin doon sa 1 Peter. Last week, pinag-aralan natin yung chapter 1 hanggang mula verse 1 hanggang 9. Ngayon, idudugtong natin yung verse 10. Okay? Sabi doon sa verse 10, okay, tapusin natin ito sa buong chapter na to, at saka hanggang verse 3 ng chapter 2. Okay? Ang sabi, doon sa verse 10, sa simula pa lang, as this salvation, yung unang sentence. Sabi niya dito, tandaan niyo to, we are to obtain salvation because of our faith. No? Because of our faith, we have salvation. Amen? Remember, we are saved from the power of sin. Amen. Now,
Mula noong tinanggap natin si Jesus Christ, sa kapangyarihan ng kasalanan, lahat tayo ay naligtas. Amen po ba? At yung presence sa kapangyarihan ng kasalanan at yung future sa presence ng kasalanan, yun bang tipong malaya ka na sa presensya ng kasalanan? Praise God. Kung tayo ay malaya na sa presensya ng kasalanan, yung kahit nandyan yung temptation, hindi ka nag-give in. Walang naglalaro sa utak natin. Walang nagpaparamdam sa atin na matitempt ka na gawin ng isang bagay na alam mong pinalaya ka na. Amen po ba? So ang salvation na yan, sabi dito sa verse 10, as to this salvation, yan yung dudugtungan noong nakaraan nating topic, that the prophet who prophesied of the grace. Now, ang mga propeta ay nagbibigay ng hula noon sa Old Testament. Ito yung pinapaliwanag dito ni Apostle Peter. Patungkol yan sa biyaya ng Diyos. That, sabi niya dito, that would come to you made careful searches. So sinearch nilang mabuti. Bago dumating sa atin, yung ating Panginoong Jesus, yung Messiah, ay maingat nilang sinisiyasat at ipinagtatanong, ini-inquire nila. Sa verse 11, ang sabi, ipinahayag na sa kanila ng Espiritu ni Kristo na sa kanila na maghihirap ang Messiah bago parangalan. Kaya patuloy sa pagsasaliksik ang mga propeta noon kung kailan at kung papaano mangyayari ang lahat ng sinasabi doon sa Old Testament. So, all the prophets in the Old Testament are looking for that. Kailan kaya ito mangyayari? So, ang sabi ni Peter, sa Old Testament pa lang, sinasabi na ng Panginoon yan. May darating na Messiah na susundan. Amen. Dahil naniniwala ako, hindi po nililikha ng Diyos ang mundo na, ganito, hindi pa nilikha ng Diyos o nililikha ng Diyos ang mundo, nakaplano na lahat sa Kanya. Amen? Amen po ba? So, ibig sabihin, maging tayo dito sa mundo na to, kung sino tayo nagkikita-kita tayo at nagkakarinigan tayo, ipinlano na ito ng Diyos, maging ang eksena na ito. Naniwala kayo? Kaya nung nahulog ang tao sa kasalanan, hindi na na-surprise ang Panginoon. Paano natin nalaman? Kasi meron na siyang solusyon na sinabi pa noon sa babae. Ano sinabi? Genesis 3:15. Ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. So doon pa lang, malalaman mo na kaagad na mayroon ng solusyon ang Diyos. So kaya kapatid, kung ano man ang problema at dinadaanan natin sa buhay, may solusyon ang Diyos sa atin na ibinibigay. Amen po ba? Kaya nakaplano na. Hindi man maunawaan ng mga propeta noong mga panahon na yon, pero yun ang sinasabi niya. So sa verse 12, sabi niya, it was revealed to them that they were not serving themselves. So ipinapakita ni Peter na hindi lamang sila, hindi lamang sila ang makikinabang, but you, ang sabi ni Apostle Peter. Sabi niya, itong sulat na to, it is referring of the letters. So sa madaling salita, nire-refer ang sulat na ito sa lahat ng mga Kristiyano, kasama po tayo. Amen? Damay po tayo dito. Now, in these things which now we have been announced to you through those who preached the gospel. Kaya ipinapahayag ito sa lahat kung saan ipinapahayag ang gospel. Amen? So sabi niya, to you, by the Holy Spirit sent from heaven, ayan, sent from heaven, things into which angels long to look. Okay. Sabi dito, now, pati po yung mga angels ay sobrang excited na makita yung kaganapan
na mangyayaring pagdating ng Messiah dito sa mundo. So even ang angels excited. Yung pagdating ng Messiah. Bakit? Sa pagdating ng Messiah, maliligtas tayo. At ang mga angel ay matagal ding naghihintay at inaabangan kung kailan mangyayari yon. Amen? So nangyari na naman na dumating na dito yung Messiah. Actually, naipako na sa krus, namatay na sa krus, pero nabuhay na maguli. Yun ang sinasabi. They are excited for the fulfillment of God's plan in the Old Testament. Ito yung pinapaliwanag dito ni Apostol Pedro. So sa madaling salita, ang solusyon ng Diyos, determined na noon pa man. Ano kailangan na lang natin gawin? I-a-apply na lang natin. I-a-appropriate na lang natin sa sarili natin. Amen? Amen? So kumbaga, ipinahayag na sa atin ang lahat ng kailangan natin at dapat nating angkinin na mga salita ng Diyos. Kailangan na lang natin gamitin. Kailangan na lang natin ipamuhay. Yun ang sinasabi ni Apostol Pedro na sa bawat isa sa atin dito. Nasusundan niyo po ako. Amen? Now, anong itinuturo ng Panginoon sa atin ngayon? Second, set our laser focus on the grace of God. Kaya balikan natin yung sinasabi ng sulat ni Apostol Pedro. Okay? Sabi niya dito sa verse 13, therefore, sabi niya, verse 13, ngayon, nauunawaan nyo na kung ano ang plano ng Diyos at kung paano tayo ililigtas ng Diyos. Now, prepare your minds for action. Sabi diyan, prepare your minds for action. Keep sober in spirit. Fix your eyes, hope completely, on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Now, sabi niya dito, ituunin niyo ang todong pag-asa sa biyaya ng Diyos. Sabi niya todo. Sabi niyo nga todo. No. Yung inyong tatanggapin kapag nahayag na ang ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 12, pinahagingan na doon. Sa verse 12. Pero dito sa verse 13, inireveal na ng Panginoon. Alam nyo bakit napaka-importante ng hope na to, ng topic na ito? Ang pinakautos talaga ng Panginoon dito, kapag binasa nyo pong mabuti, ito yung pinakautos niya. Fixed our hope. Sabi niya dito, fixed your hope, our hope, completely on the grace. Yan yung pinaka-command sa atin. Yan yung pinapautos ng ating Panginoon sa atin. To fix our hope completely on the grace of God. Na parang sinasabi, laser focus. Fix your hope completely on the grace. Yun yung ipinapautos sa atin. Nang sinasabi sa atin dyan, i-fix mo yung pag-asa mo, yung hope mo. Mag-set ka doon. Mag-focus ka doon. Tandaan nyo, napakaraming experience ni Peter kay Jesus. Tandaan nyo? One of the experience dito ni Peter kay Jesus is noong pinalakad siya sa water. Ang sabi ni Peter, di ba nakita niya si Jesus lumalakad? Ang sabi sa kanya ni Peter, Lord, kung talagang ikaw yan, command me to come to you on the water. Sabi ni Jesus sa kanya, come on. Come. O aba, lumakad ba si Peter? Lumakad si Peter? Yes, lumakad siya. Kaya lang, nung lumakad siya, nakalakad ba siya sa water? Yes, nakahakbang siya eh. Ang problema, humangin ng malakas. No? Nung paghangin ng malakas, doon nagsimula siyang matakot. Nung nagsimula siyang matakot, ano nangyari kay Peter? Lumubog. Tough si Jesus. Hindi niya inalisan ng tingin si Peter.
So kaya nung lumubog si Peter, sinagip siya kaagad ni Jesus. At kaagad, nakaahon si Peter. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Sabi ko sa iyo, bakit ka ba nagduda? Sino sa atin dito ang nagdududa sa kanyang faith? Amen? That is exactly what God is saying. Fix your hope, our hope, completely. Amen? Doon ka lang, sabi niya eh. Huwag kang matitinag. Ano man ang distractions ng enemy, ano man ang kasinungalingan na binubulong sa iyo ng enemy, huwag kang patitinag. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang patitinag. Prepare your mind for action. Amen? As is, fully, sabi niya, as in, fully sober. Dapat lahat ng faculties ng pagkatao natin, functioning lahat yan. Lahat nakatodo. Lahat kumikilos. Paano ba yung setting hope na yon? Meron akong narinig dyan, isang teaching, sabi niya dito, the T principle. Ano yung T principle? T-E-A. No? Yan. The T principle, sabi niya dito, thinking, emotion, and action. So, anong ibig sabihin yan? Ang thinking natin, apektado ang emotions natin. Amen? Dahil ang emotion natin, apektado ng emosyon natin, ang action natin. Kaya nga ang sabi doon sa Proverbs 23 verse 7, kung ano ang iniisip mo sa iyong sarili, yun yung magiging ikaw. Yun yung magiging action mo. Yun yung magiging kilos mo. Tama ba yung sinasabi ng Bible? Amen. Kaya nga sa verse 13, sabi niya, magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap ninyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Hesukristo. Yun ang ibig sabihin ng keep your eyes and fix your hope completely. Yun ang ating hope. That Jesus is the picture or is the complete picture of God's grace. Amen? Now, ito naman yung pangatlong bagay na hindi natin dapat kalimutan. Hindi lang natin ina-appropriate, hindi lang natin pine-predetermined ang solusyon ng Diyos. Hindi lang natin finifix. At hindi lang natin sineset doon sa mind natin. Hindi lang natin sineset doon sa isip natin, sa puso natin, sa buhay natin, yung pag-asa at biyaya na galing sa ating Panginoon. Dapat din natin itong, dapat din tayo magkaroon ng act according to God's family standard. Amen po? Now, ito ang isang bagay. Kapag nakalimutan natin ang ating identity, sigurado, kapag may nangyari sa buhay natin, mag-give up tayo. Napaka-importante na to. Halimbawa, nawalan ka ng trabaho, example. Tapos, ano nangyari sa'yo? Magbo-worry ka. Hala, paano na yan? Mawawalan ka na ng loob? Bababa ng self-esteem mo? Mawawala na yung hope mo? Paano ako kikita nito? Kapatid, hindi po trabaho ang identity natin. Amen? Ang identity natin ay kung kanino tayo kabilang na pamilya. Amen? Kung ang Diyos natin ay may-ari ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa, maging ang pagtatrabahuhan mo, siya ang may-ari niyan. Yung kumpanyang pagtatrabahuhan mo, siya ang may-ari niyan. Maging ang kakayahan mong magtrabaho at kumita at yung skills mo, siya ang may-ari niyan. Amen. So kaya we have to act according to God's family standard. Verse 14, sabi niya dito, as obedient children. Sabihin niyo nga, obedient children.
Yan po yung bagong identity natin. Do not conform to the former lusts which were yours in your ignorance. Alam niyo po ba kung bago tayo maging Christian, ano po ang tawag sa atin? Before we became Christians, hindi po tayo obedient. Am I right? Amen? So tingnan niyo po yung sinabi ni Paul, Ephesians 2, 1-3. Sabi niya, and you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of what? Disobedience. Anong tawag sa mga hindi Christians? Sons of? Amen. So tayo po ay obedient children of God. Amen? Yung nasa mundo, na wala pa't hindi pa natin kasama dito, ang tawag sa kanila, sins of obedience. Okay? Now, sabi sa verse 3, sabi ko sa Tagalog ko nila babasahin, dati, namuhay din tayong katulad nila, sabi sa Tagalog. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman na sinusunod natin sa mga masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan nating iyon, kasama rin, no? Sana nila tayo at nararapat na parusahan ng Diyos. Amen? Now, di ba naalala niyo po dati? Yung kalagayan ng bawat isa sa atin? Kung ano lang yung magpapasaya sa katawan natin, ano yung magpapasarap sa katawan natin, ano yung magpapasaya sa katawan natin, no? Yun lang yung sinasabi diyan. Kaya nga, sons of disobedience ang tawag ng Panginoon. No? Lahat ng nagpapasaya sa isip natin, lahat ng nagpapasaya sa laman natin, no? Kasama rin sana nila tayo. At kasama rin sana nila tayo na parurusahan ng Diyos. Pero dahil sa grace ng ating Panginoon, pinalaya na tayong lahat ng ating Panginoon. Can I hear an amen? Amen. Kapatid, I don't know kung ano yung ginagawa natin kapag wala na tayo dito sa church. Kung meron mang ipinapaalala sa atin ng Panginoon, you should obey and listen. Amen? Kaya niya sabi niya dito, sabi ulit sa verse 14, as obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance. So sinasabi diyan na malaya na tayo. Yung lahat ng mga yan, ginawa natin yan noong tayo ay mga ignorance pa. Kaya, wag po tayong padadaya sa sinasabi ng demonyo. Sa whispering ng demonyo. Di totoo yan. Kaya nga dyan nadaya si si Eva eh. Eto naman, si Adan, binigyan na nga ng instructions, hindi pa nakinig. Na-curious ba? O, yan yung nagkakaroon ng pagkakasala, na-curious eh. Okay? Hindi na tayo magbabago dahil kumbaga parang dapat hindi na tayo sasabihin natin, hindi tayo magbabago kasi ang sasabihin natin, kasi tao lamang. Hindi po totoo yan. Okay? Dahil tayo ay new creation na sabi ng Bible. Can I hear an amen? Kaya nga sabi niya dito, therefore, if anyone is in Christ, he is new creation. The old has gone and the new has come. Sabi diyan sa 2 Corinthians 5:17. Now, sa verse 15, basahin ko sa Tagalog, banal ang Diyos na tumawag sa inyo. Kaya dapat, magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo.
So binigyan na tayo ng ating Panginoon ng bagong identity. Because it is written, you shall be holy, for I am. Amen. So nung sinasabi ng Diyos sa atin, dahil banal ako, bahagi na ako ng buhay mo. So, magpakabanal ka na rin ngayon. Amen? So ano bang ibig sabihin ng banal na yan? Kaya nga yan na nga ba, Pastor Lobby, sinasabi ko, ang hirap maging Christian kailangan maging banal. So ano ibig sabihin ng banal na yan? Hindi ko kaya magbanal-banalan. Di, totoo naman. Mahirap ba? So really hard. Ang salita na banal ay galing po yan sa Hebrew word, no? Na ang sabi, kedash. Ibig sabihin ng kedash ay set apart. Na parang sinasabi niya, inihiwalay na kita sa gawain ng mundo na yan. Meaning, kapag ginagawa mo ang ganong bagay sa mundo, hindi ka na masaya. Kasi bakit? Yung espiritu mo, nakahiwalay na doon sa mundo. Nakikita mo man ang kasamaan sa mundo, pero hindi ka natitempt na gawin ang ginagawa ng kasamaan ng mundo. Yun yung ibig sabihin ng nakahiwalay ka na. Amen? Kahit ano pang buyo sa'yo ng enemy, hindi ka matitempt. Amen po ba? Kahit na isidus ka pa ng mundo, hindi ka matitempt. Amen? So tandaan po natin ito. Ang pagka-Diyos ng Panginoon ay ganito. Hindi dahil sa kanyang kapangyarihan, hindi dahil sa kanyang pag-ibig, hindi dahil sa kanyang katalinuhan, hindi ganun ang pagka-Diyos niya. Kapag sinabi mong, He is set apart, He is holy, siya ay holy, powerful. Siya ay holy, loving. Siya ay holy and wise. Siya ay holy, meaning, angat siya at higit siya sa lahat. Kumbaga, ang sukatan ng ating katalinuhan ay iba sa katalinuhan ng Diyos na sukatan. Si God is really far above. Hindi natin kayang sukatin. Sobrang layo. Off the scale siya at hindi basta kayang sukatin ang kapangyarihan at kakayahan ng ating Panginoon. Agree? Dahil lagpas siya sa sukatan at hindi natin siya kayang sukatin. Pag-ibig, lagpas siya sa sukatan na hindi na kaya nating abutin. Sa pag-iisip natin, ang pag-ibig, ganito yan. Lagpas siya dyan. Ang pag-ibig ng magulang natin, kung gaano niya tayo kamahal, maganda yan. Pero hindi yan ang sukatan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sabi ng Matthew 7:11, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give what is good to those who ask Him? Yun ang ibig sabihin. God is holy. If God is off the scale, ang tanong, are we treating Him as holy? Do we treat God as holy? Amen? Na kung sabi ng Diyos sa atin, be holy, we are treating Him as holy. Amen po ba? So paano ba tayo magiging holy? Kailan ba natin maging transcendently unique? Ganon din ba ang ibig sabihin niyan? Hindi ang ibig sabihin niyan ay ganito. We are to be totally devoted to God. Andyan yan sa slides. Okay? We are to be totally devoted to God. Wala nang ibang priority. Our priority is to be judged based on who God is to us. Tayo ba ay todo sa Diyos? Ang buhay ba natin ay todo sa Diyos?
ang kilos at ang isip natin, no? Andito pala yung isip, ang kilos, hindi kilos, no? So, ang kilos at ang isip ba natin ay nakatodo ba sa ating Panginoon? So, kaya kapag sinabi nating be holy, to be holy, sa trabaho ba natin, ginagawa ba natin ito nang hindi tayo nagrereklamo kahit overtime tayo na walang bayad? Ginagawa ba natin yung best natin? Amen? Kasi alam mong yan ay binigay ng Diyos sa'yo. Kahit feeling mo, kulang ka sa bayad. Naiisip na, oo nga pala Lord, sa'yo ko nga pala ito ginagawa, hindi sa may-ari. Kaya ba natin yan? Perfectly can we be holy? Well, yan po ang desire natin. Yes. We may not be able, pero yan ang desire po natin. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, dapat talaga todo tayo sa Panginoon. Desire po ba nating lahat yan? Hindi po tayo kailanman magiging perfect. Amen? Kaya po wag nating kakalimutan ito. Kapag sinabi ng nating holy, connection po yan sa Diyos. No? Kaya po nung sa Isaiah, nung nakita niya si God, sabi niya, holy, holy, holy. He felt detached. Nung makita niya, nahiwalay siya. Kasi wala siyang karapatan. Wala namang karapatan na makakita sa Panginoon ng kahit sino man sa atin. Amen po ba? Pero sa Levitico, sabi niya, kapag you are declared unclean, wala kang karapatan mag-offer. Wala kang karapatan mag-present ng offering doon sa altar. No? Amen po ba? So, kaya, positionally, we are already holy because we accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Pero, practically, we are to pursue holiness. Amen po ba? We are to pursue holiness. Hebrews 12:14 sabi niya, pursue peace with all men and the sanctification without which no one will see the Lord. So we pursue that. Kasi nga, yan ang ating bagong nature. Yan yung new nature ng bawat isa sa atin nung mula nung tayo tumanggap sa ating Panginoon. We are now set apart for God. Amen? Are you still there? Yan yung ating new nature. So ang ating hangad ay maging kapareho ni Jesus. Not trying our best na gayahin ng ating Panginoon, but to live as we are close with Him. So, the more intimate we are to Jesus, nakalagay yan sa slides, the more we become like Him. The more na magkaroon tayo ng intimate na relasyon sa ating Panginoon. Kaya yun ibig sabihin ni Christ, ng Christ-likeness. Sa pamilya natin, hindi lang banal ang tatay natin. Siya ang tunay na judge natin, ang ating Panginoong Jesus. Kaya ito yung sinasabi niya ng ating Panginoon. Sa verse 17, if you address as Father the one who impartially judges according to each one's work, conduct yourselves in fear during time of your stay on earth. So, ibig sabihin, lalo natin siyang pagpakitaan ng paggalang. Kasi, kung noon, i-judge niya tayo as in, siya kasi talaga ang tunay na judge, kasi siya yung tatay natin, kailangan nating igalang ang ating tatay ng husto. Amen po ba? So, wag natin siyang lagyan ng kahihiyan ang ating Panginoon. Di ba, minsan nangyayari, Christian pa naman yan, no? Akala ko ba born again yan? Ganyan pala yan sila? Nakuha natin yon. Na parang gagamitin tayong dahilan para itong
mga kriminal ay lumayo sa Diyos. No? Dahil kaya sila mahuhusgahan, ayaw ng Diyos na mangyari yon. Kasi ang Diyos ang talagang maghuhusga sa bawat isa sa atin. Amen? Dahil ipinagkatiwala ng Diyos Ama sa ating Panginoon ang pagiging husgado ng ating buhay. Kaya tayo rin. Kung tayo ba ay tunay niyang anak, tayo ba'y mahuhusgahan din? Tayo ay huhusgahan din ng ating Panginoon in different manner. Bilang tayo tumanggap sa ating Panginoon, hindi na tayo mahuhusgahan papuntang impyerno. Hindi ganyan. Ang sabi ng Romans 8:1, sabi niya, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Thank you, Lord. Meaning, hindi na po tayo makukondina surely. We will be judged as we to be disciplined as being Christian. So pagkatapos natin, maranasan ng pag-ibig ng ating Panginoon, sabi sa verse 20, sabi niya, for He has foreknown before the foundation of the world, but as appeared in these last times, for the sake of you, alang-alang sa atin, na nagpakita ang Panginoon. Sabi niya, sabi kay Peter, sabi niya, who through Him are believers in God. Para lahat ng ating hope, lahat ng ating pananampalataya sa ating Panginoon lamang. Hindi ayon sa sariling lakas lang natin. Amen? Amen po ba? Hindi sa gawa natin, kundi sa ating Panginoon lamang. Kaya mga kapatid, wag nawa sana tayo maging dahilan ng mga tao na hindi makakilala sa Diyos ang bawat isa sa kanila. Ibig sabihin, wag nawa tayong maging katitisura ng iba para hindi sila kumilala sa Diyos. Para hindi lumakad sa lakad ng ating Panginoon. Bakit? Nasa tatay natin ang paghusga sa ating Panginoon. At hindi naman natin gustong mangyari yon. Tama po ba? Amen po ba? We know that just ang Father, alam natin na siya ay just. Is our God is just? Yes. Totoo, makatarungan ng ating Panginoon. Kaya ayaw natin mahapahamak ang ibang tao dahil sa ating pagpapabaya. So, kaya nga, ang faith natin, ang siyang nagiging means sa ating relationship sa ating Panginoon. Yung ating pag-asa, yun ang goal natin sa ating relationship sa Diyos. Yung hope na yun. Naaasa tayo sa gantimpalang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon kapag nahayag na ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Amen? Hanggang sa huling araw, pakatatandaan natin, kumbaga sabi ng Panginoon, sa verse 22, since you have in obedience to the truth, purified your souls for a sincere love of the brethren, fervently love one another from the heart. Ano po sinasabi ni Peter dito? Kung totoo ang pananampalataya, kung totoo ang pag-asa, no? Ito ang transformation natin lalo. Nakikita ang pag-ibig, nakikita ang manifestations sa buhay natin. Nakikita sa buhay, nakikita sa kilos, nakikita sa salita. Ito yung transformation. Amen? Ulitin natin. Kung aakto tayo according sa ating identity mula sa ating Panginoon, ayon sa according to our being, then we are to be holy. Magiging loving tayo. Madidiscern natin kung tayo ba'y madjudge ng Lord sa ginagawa natin. Amen po ba? Madidiscern natin yan. So yun ang sinasabi ng Diyos. We are to be loving to our brethren. Because love is the evidence of our genuine relationship with God. Andyan yan sa slides.
So tingnan niyo po yung sinasabi ni John. Beloved, let us love one another, for love is from God, and anyone who loves is born of God and knows God. So ang pag-ibig, kanino galing ang pag-ibig? Galing sa Diyos. Ang sino mang nagmamahal ay isinilang sa Diyos at kilala ang Diyos. At ang hindi nagmamahal, hindi kilala ang Diyos. Amen po ba? Dahil ang Diyos ay, ano po? Ang manifestation ng relationship natin sa Diyos, ano? Ano ulit? Pakilakas? Pakisigaw? Yun. Hindi po yung pagiging magaling natin sa Bible. Pag-ibig. Kahit kabisado pa natin ang Bible, katulad ng mga Pharisees in the Bible, kung wala ang pag-ibig, walang kwenta yon. Totoong magaling ka sa Bible, yes. Totoong kaya mo magturo ng Bible, yes. Kung wala namang pag-ibig sa puso natin, hindi pa rin na-honor ang Panginoon. Amen po ba? Kaya even ang Bible, hindi po yan pinagtatalunan. Amen po ba? Hindi din po pinagtatalunan ng doktrina. Kasi sa Bible, sa langit, wala pong doktrina pinag-uusapan. For as long as we recognize our Father, Son, and the Holy Spirit, wala po tayong pag-uusapan dyan. Amen po ba? Verse 23, for you have been born again, not of seed which is perishable, but imperishable. That is through the living and enduring Word of God. So ano po ang mananatili? Lahat po nawawala. Lahat kukupas. Pero po ang mananatili, ano sabi ni Paul? Faith, hope, and ano? Love. Ayan o. Sabi ni Paul, hope, love, faith, hope, and love abide these three, but the greatest of all is what? Love. Kaya ang faith, hope, and love, yan yung nature ng bawat isa sa atin. Kasi, sabi sa verse 23, sabi niya, for you have been born again, not of seed. So dapat, yung binhi na nandyan sa atin na pag-ibig ng Diyos, hindi po namamatay. Amen po ba? Hindi po namamatay. Yun ang ating, kapanganakang muli. Nung natuto na tayong magmahal ng tapat, hindi magmahal ng marami at tumabi sa marami. Mahalin ang lahat ng may kabanalan. Which is, sabi niya dito, yun ang ating kapanganakang muli, which is perishable but imperishable. Doon tayo ipinanganak muli sa bagay na hindi napapanis o hindi nasisira. Amen po ba? So yung pag-ibig na nananatili sa puso natin, hindi po nag-expired. Amen? Wala pong expiration yan. Amen po ba? At meron din tayong hinahangad na common na pagkain. Ano yung common na pagkain dyan? Doon sa bandang dulo ng verse. Anong pagkain yan? That is through the living and enduring what? Word of God. Hindi po tayo kontento sa tinapay lang na nabubulok. Hinahanap po natin ang tunay na tinapay na hindi po nabubulok. Yung totoong bread of life. Yung tinapay na pangwalang hanggan. Yung word ng Panginoon becomes a comfort food. Sa sobrang sarap niyan, na tayo lahat dyan, hinahangad po nating dapat hanapin ang pagkaing hindi po nabubulok. Na parang gatas ng baby, yung baby craving doon sa food. Hindi sa titigil ng kakaiyak hanggang hindi niya nakakuha yung milk na gusto niya. So God give us and prepared a word for each and every one of us. Sabi niya, for all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. The grass withers, and the flowers fall off. But the word of the Lord endures forever, and this is the word which was preached to you. Amen?
Kaya po dapat ninanamnam natin ng husto ang salita ng Diyos. Amen po ba? Are we blessed? Parang hindi yata eh. Amen? Kaya hindi ka magtataka kung bakit doon sa Acts 2, grabe yung lahat ng mga na-harvest. Lahat mainit, binibenta yung kanilang lahat ng ari-arian para itulong, para gamitin sa ministry. Amen po ba? They are working outside their comfort zone. Amen po? Kaya meron tayong Every Home for Christ. Sino ang magbo-volunteer? Can I hear amen? Amen. Nawa, ganun din tayo sa lahat. Wow tayo sa salita ng Diyos. Dahil minsan tayo sa pagdating sa salita ng Diyos, minsan, boring na boring. Diba? Babasa. Isang sentence pa lang, tulog na. Pare yung nandun sa, sa GC. Nagbabasa ng Bible. Tulog na, binidyo pa. Alam mo, kapag ganun ang trato natin, yung craving tayo sa Word of God, malamang. Walang binhing masasayang na ibibigay ng Diyos sa atin. Amen? Dahil nandyan yung binhi ng eternal life, aasam-asamin natin yan. Dahil yung pagkain na yan ay bagay po yan sa lahat ng tao. You know what? If we are craving in the Word of God, everywhere we go, kahit nandun yung kapahamakan, ang gaang dalahin ng buhay. At ma-attract mo yung bawat kaluluwang lalapit sa'yo. Because lahat ng kahawakan ng kamay mo pagpapalain. Lahat ng patungan ng kamay mo pagagalingin. Lahat ng ipanalangin mo sasagutin ng ating Panginoon. Amen? Because you are powerful sons and daughters of God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan ang nagbibigay pagbabago sa atin. To make us tough. Para maging tough tayo. Dito kikilos yung pagiging Kristiyano ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya kung tayo ay kabahagi ng pamilya ng Diyos, we have to be obedient. We have to be holy. Have fervent, reverent fear of, have the reverent fear of God. We have to be loving. Yung appetite natin, yung word na yon, na masarap para sa atin yung salita ng Diyos. And last three verse, sabi niya, therefore, dahil ipinanganak na kayong muli, wala nang mali siya. Wala na. Tanilikuran na natin yung mga pandaraya. Wala na yung mga pakunwari. Wala na tayong patutunayan sa ibang tao. Because we are all belongs to God. Wala nang pagkainggit. Wala na. Lahat tayo, wala nang maninira ng puri. Wala na. Kapatid, hindi na natin sila kailangang siraan. Wala na tayong dahilan para gawin ang lahat ng mga bagay na ito because we are already born again. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung ang hangarin natin ay lalo pang lumago sa ating Panginoon, like baby, nasasabik sa kanyang milk na gusto niyang mainom. Hindi siya titigil ng kakaiyak kung hindi niya maiinom yon. Bakit kailangan natin siya inumin? Para mag-grow tayo. For our salvation. If you have been tasted the kindness of the Lord, napakaraming tao nawawalan ng pag-asa ngayon, mga kapatid. Parang tipong sabi nila, wala na. May mangyayari pa ba sa akin? Pwedeng tanong mo sa'yo, may mangyayari pa ba sa akin? Ang tagal-tagal ko na itong hinihingi kay Lord hanggang ngayon. Yes, meron. Sabihin mo sa katabi mo, yes, meron. Maring kailangan mo ng work ng Panginoon in your life. You know what? Kahit hindi mo nakikita, ang Panginoon nagtatrabaho para sa'yo.
Can I hear an amen? Paalala ko ito sa inyo mga kapatid. Never lose hope. Tayo po tayo lahat. Never lose hope. Because living hope brings transformation. Let us tough enough to admit that we need God. Be tough. Aminin natin kailangan natin siya. Let us be tough enough to set our mind and our hope in God alone. And let us tough enough to stand up and live according to our identity bilang masunuring anak, as a holy person, as a loving people, as a reverential people with fear of God. Mas piliin natin laging maging craving sa salita ng Panginoon. Na wag nating kaligtaan that we are tough enough to live in hope that brings transformation. To be tough person, to be tough people. Always remember, season of struggles are temporary, but people of strength with His hope, strength will always endure. We are tough because our God is eternal. Our God is wholly strong, wholly loving, wholly wise. Willing ibato lahat ng Panginoon sa atin lahat yan. Mga kapatid, kung hindi pa po talaga natin nararanasan ang katotohanan ng Diyos na ating buhay, kung hindi mo pa nararanasan ang alok ng kaligtasan, kapatid, magpakumbaba ka lang sa Panginoon. Pakumbaba lang tayo. Tayo ay nagpapakumbaba at umaaming mahina tayo. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Amen? Pero kailangan natin ang ating Panginoong Jesus. At ang tanging paraan lamang niyan ay makapagligtas. Walang ibang makapagliligtas kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Sabi ng Panginoon sa atin, halika kapatid, halika anak, lumapit ka sa akin at tatanggapin kita. Handa kong ipagkaloob sa iyo ang lahat ng biyayang nakalaan para sa iyo, sabi ng Panginoon sa atin. Magpakumbaba ka lang. Tanggapin mo lang ako bilang Panginoon at tagapagligtas. Patatawarin kita. Aminin mo lang sa sarili mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Sabihin mo lang sa ating Panginoon, Panginoon, inaamin ko, hindi ko kayang magligtas ng sarili. Kaya Lord, salamat po dahil mula ngayon, kayo po ang solusyon sa aking problema. Kayo lamang po ang pag-asa sa aking buhay. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, pagharian mo po ang buhay ko. Tulungan mo po akong mabuhay. At maraming salamat sa iyo, Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas. Mula ngayon, ikaw na maghari sa aking buhay. At ano man ang gagawin ko, Panginoon, ay akin pong isusuko sa iyo. At wala po akong gagawing hindi ko ipagkakatiwala sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, iligtas mo po ako at ilagay ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa trono ng buhay ko, sa puso ko, ikaw na po ang maupo nito. At ikaw ang manahan sa akin habang buhay. Mula ngayon at magpakailanman. At sa mga kapatiran namin, Ama, na nandito ngayon, na yung iba feeling nagtatanong, magbabago pa ba ako? Mapabago pa ba ang sitwasyon ko? Gagaling pa ba ako? Yes, gagaling ka pa. Yes, kapatid, mababago ka pa. Sasagutin pa kaya ng Lord ang panalangin ko matagal na? Yes, kapatid, sinasagot ng Diyos ang lahat ng panalangin. Makakalaya ba ako sa lahat ng mga bandages ng aking buhay sa kasalanan? Yes, kapatid.
pinapalaya ka na ng ating Panginoon at pinalaya ka na ng Panginoon. Tatanggan mo lang at angkinin mo ang kanyang kapangyarihan. Dahil hindi ka na naalipin. Tandaan mo to, hindi ka naalipin ng kasalanan. Anak ka na ng ating Diyos at anak ka na ng katwiran. Ikaw, ako ay anak na ng Diyos na may kabanalan. Tayo ngayon ay anak na masunuri. Kaya hindi na natin kailangan manatili sa lahat ng nakaraan. Being disobedient. Conforming the desires of this flesh. Hindi na kailangan dahil, kapatid, pinalaya na tayo ng ating Panginoong Jesus. And all we say right now is, thank you, Jesus. Thank you, Almighty Father. I pray, and we pray, Lord, mangyayari ang lahat ng plano mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Na ang pag-asang aming natanggap, ang pag-asang bumabago sa buhay namin, ay pag-asang may kapangyarihan, pag-asang galing sa iyo. Aming Panginoon, na lalakad kami sa landas ng buhay na aming susundan na tamang katuwiran, Panginoon. Na hindi na kailanman kami magiging alipin ng kasalanan. At salamat, Panginoon, dahil kami ay iyong tunay na tagasunod ngayon. May banal na pagkatakot. Salamat, Lord, sa iyong pagpapabanal sa amin. Ikaw ang aming Diyos. At sa iyo lamang namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa dakilang Panginoon, aming manunubos. Amen and amen. God bless everyone. You're invited. Every Sunday is an opportunity to encounter God's presence. Join us for worship, the Word, and fellowship. That's 10 a.m. here in our sanctuary. Don't forget to bring your family or friends. Let's gather every Mondays, Wednesdays, and Fridays and pray together. You can join via Zoom every 5 a.m. You can reach out to Brother Nemar or Sister Bing for your prayer requests. We strongly believe that God hears our prayers, and we also gather together as a whole congregation every first Friday of every month to pray for our church, nation, and the like. That's 8 to 9 p.m. here in our sanctuary. Want to be part of a circle who will pray for you as you do life together? Be part of an accountability group today. A safe space to share, learn, and strengthen your walk with God. Feel free to reach out to Kuya Jong and Gladys if you are interested.